We are already in the 22nd Sunday in Ordinary Time. Klaro po ang ating mga pagbasa ngayong linggo na ito, straightforward at dalawa ang panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo. The first invitation that our readings ask us to do is the virtue of humility, pagpakumbabang loob. From our first reading from the book of Sirach, we have heard, "My child, conduct your affairs with humility. Sa lahat ng gagawin mo sa iyong buhay, magpakumbabang loob ka." At ganoon din sa ating mabuting balita ayon kay San Lucas, dahil napansin ni Jesus nung inanyaya siya sa isang piging, napansin niya nagsisitakbuhan ng lahat, nag-aaligaga sa magandang pwesto, sa magandang posisyon, sa mataas na upuan. They wanted to be at the highest position, the highest chair, the highest place in the banquet. Because of this, the Lord reminds them, "For everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted." Klaro po ang unang panyaya sa atin ng ating mga pagbasa ngayong linggo na ito. The virtue of humility, pagpakumbabang loob. Pero hindi nagtatapos ang panyaya sa atin ng mga pagbasa ngayong linggo na ito with just the virtue of humility. At ano ang panyaya naman sa atin, ikalawang panyaya sa atin ng Diyos ngayong linggo na ito? Remember the poor. Do not forget the poor. Laging alalahanin ang mga mahihirap. Kung nakikinig po kayo at sumasagot po kayo sa ating mga pagbasa ngayong linggo na ito, our responsorial psalm dictates, "God, in your goodness, you have made a home for the poor." O Diyos, sa iyong kabutihan, binigyan mo ng tahanan ang mga dukha, mga mahihirap. At sa pangwakas ng ating mabuting balita, ayon kay San Lucas, narinig din natin ang babala ni Jesus sa taong nag-imbita sa kanya sa piging. At anong panyaya niya dun sa nag-imbita sa kanya? Next time, pag magse-celebrate ka, do not only invite your friends, your brothers, your relatives, or even your wealthy neighbors. Babawi sila sa iyo, sa iyong pag-anyaya, sa iyong piging. Pagkus, to whom you should invite. Invite the crippled, the lame, the blind, the poor. Huwag kakalimutan ng mga mahihirap. Sa ilang araw na nagdaan sa ating bansa, sa ilang linggo ng ating pinagdadaanan sa ating bansa, may lumulutang na isyu sa kasagsagan ng baha. At ano ang lumulutang na isyu? Hindi yung mga estero o yung mga plastic na basura ang mga lumulutang sa baha. Alam niyo po kung ano ang isyu ng bayan na lumulutang na? Korupsyon, korupsyon, korupsyon. 3 beses para marinig niyo. Yun ang problema na lumulutang sa atin ngayon. Pero may hihigit pa sa korupsyon. Akala ko, yun ang pinakamatindi na pwedeng maranasan ng ating bansa. Hindi lang korupsyon, 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 o hindi kayabangan. At yun ang kumukontra sa ating mga pagbasa ngayong linggo na ito. The Lord is inviting us today, magpakumbaba. Pero sa mga nakdaang araw, sigurado naman ako, nagpe-Facebook naman kayo, nagsi-social media, o nanonood ng balita. Dahil hindi na lang korupsyon ang problema ng lipunan natin, kung hindi kayabangan. Pinagmamalaki ang kinurakot na limpak-limpak na salapi na galing sa kaban ng bayan. At kung hindi ka nang gigigil sa nangyayari, ay hindi ko na lang alam.
Ang pinaka-problema na natin ngayon, mga kapatid, kay Kristo, hindi na lang korupsyon, baka nasanay na lang tayo. Pero sana, huwag tayong masanay pag pinagmamayabang na yung kinuha ng kayamanan na dapat galing sa atin na manahan. Mga kapatid, kay Kristo, hindi lang yun ang problema. Kung hindi, ang ikalawang panyaya sa atin ang pagbasa ngayong linggo na ito. It's not all about contradicting humility, but also forgetting the poor. Paalala sa atin ang pagbasa ngayong linggo na ito, hindi sa akin galing mismo kundi sa Diyos. At panyaya sa atin, remember the poor. Because when you forget the poor, God will not forget you. And even so, God will never forgive you. Pag nakalimutan natin ang mga mahihirap, dahil ang iniisip lang natin ay kwarta, at kwarta, tandaan ninyo, merong merong huling halakhak ang Diyos. Kaya may tanong ako sa inyo, mga kapatid, kay Kristo, ngayong linggo na ito, simple lang ang tanong ko. And what is the simplest question that I will ask today? Ang tanong na ito ay, masama bang maging mayaman? Kailangan ko kayong pakinggan. It's either oo o hindi. Masama po bang maging mayaman? Yes or no? Sagot. Ako, walang nagsasalita. Tatagalugin ko na lang yung sagot ninyo. Masama po bang maging mayaman? Oo o hindi? Sagot. Naku, napakahina ang mga taga-tagupa. Kailangan sumagot. Masama po bang maging mayaman? Oo o hindi? Sagot. Naku, mahina pa rin. Hindi po ako magsasawa hanggat sumisigaw ang lahat. Masama po bang maging mayaman? Oo o hindi? Sagot. Mali ang sagot nyo. Ang sagot dapat, depende. Hindi ko sinasabi agad, masama ang lahat ng mayayaman. Pero gusto kong klaruhin sa inyo, paano ka naging mayaman? Kasi mga kapatid, kay Kristo, kung hindi ka naging mayaman sa tamang pamamaraan, ay ibang usapan na iyan. Kung naging mayaman ka sa hindi may dangal na pagtrabaho, ay ibang usapan din iyan. Walang masamang maging mayaman pag pinagtrabahuan mo ito ng may dangal. Pero pag pinagtrabahuan mo nga, pero walang dangal, maging mayaman ka lang. Pero sa Diyos, may pananagutan ka. Pero kung lalaliman natin ang pagninilay ngayong linggo na ito, sabi ng iba, kapag matagal nang mag-asawa, nagiging magkamukha. Hindi po ba? Pero may mas maganda rin babalikan tayo sa isang biblical verse sa ating Biblia. At ano yun? Question ulit at sana sumagot ang lahat. Sabi ng nakakaramihan, money is the root of all evils. Yes or no? Sagot. Masalong humihina ang boses niyo, ano? Ulitin ko. Naririnig niyo ito sa nakakaramihan. Money is the root of all evils. Tama po ba yun? Yes or no? Yes. Mali. The proper form is the love for money is the root of all evils. Kulang yung naririnig ninyo. Ang pinakakompleto ay ang pag-ibig sa pera ay ang simula at ugat ng lahat ng kasalanan. The love for money. Kaya kung lalaliman natin ang pagninilay natin sa naririnig natin sa mga nakakatanda, kung sino ang iyong mamahalin, magiging kahawig mo ito. Ang aking mga magulang ay 30 years more than na silang magkasama. Minsan, napagbabaliktad ko na sila kasi magkahawig na halos sila. Kaya mga kabataan, piliin mabuti kung sino ang iibigin mo.
Kasi kung sino ang iyong mamahalin, magiging kahawig mo. Kung sino ang iyong iibigin, magiging kamukha mo. Huwag kang pumili ng pangit ha, maging kamukha mo. Pero, panyaya sa atin ng Diyos, sana ang iniibig natin ay ang Diyos para nagmumukhang Diyos tayo. Pero kung ang mahal mo at ang iniibig mo ay kwarta, at kwarta, hindi ka na nagmumukhang Diyos. Anong ang mukhang meron ka? Nagmumukhang pera ka. Tanong ko sa inyo, sino ang mahal ninyo? Diyos o kwarta?